Nako, nasabihan na ba kayo ng ganito ng inyong mga parents before? Sige ka, iiwan kita dyan. Sinasabi ko sa'yo, sa susunod, hindi na talaga kita isasama. Hayaan mo yung mag-iiyak dyan. Mamaya, mapapagod din yan, titigil yan. Yan ang mga famous lines ng mga mommies at mga daddies na ginagamit sa atin kapag tayo ay nai-stress sa tantrums ng kapag sila ay nasistress sa mga tantrums ng kanilang pinakamamahal na anak. Kapag hindi nasunod ang mga gusto ng mga bata, iba-ibang nagiging reaksyon. May umiiyak, sumisigaw, nagwawala. In short, nagtatantrums nga. At ngayong umaga sa Mama Piece of Advice, isang inang sumulat sa atin dahil sa madalas na pagtatantrums ng kanyang mga anak. Narito po ang kanyang liham. Sabi niya, "Dear Mama P, ako po si Ana, 43 years old, isang full-time mom at may 2 anak. Yung bunso, si Cassandra, 4 years old. Napakabibo pero madalas mag-tantrums. One time nga, nung nasa mall kami nang hindi ko mabili ang kanyang gustong toy, ay naglupasay sa sahig at nag-iiyak. Sa kahihiyan, napilitan tuloy akong bilhin yung toy dahil sa pinagtitinginan na kami ng mga tao. Yung panganay ko naman, si Troy, 11 years old, kapag sinasabihan kong maligo muna bago mag-cellphone, nagtatantrums din. Susundin nga ako pero padabog naman at maging ang pinto ng banyo ay malakas niyang sinasara. Bilang isang ina, ayaw ko silang masanay na kapag umiiyak o nagtatampo ay agad nakukuha ang kanilang gusto. Hihingi po ako ng advice, Mama P, paano ba ang tamang approach sa tantrums ng aking mga anak at paano ko sila matuturuan na sundin at respetuhin ang mga limits naming mag-asawa. Lubos na gumagalang, Mommy Ana." Upang tulungan tayong maunawaan ang usaping child tantrums, kasama po natin ngayong umaga ang psychologist na si Miss Rhea Villa. Good morning, Miss Rhea. Thank you for being back. Salamat. It's always a pleasure being here in the show, Mama P. Okay, ito po bang tantrums sa mga bata ay normal at bakit ba ito nangyayari? Actually, normal yung tantrums, lalo na sa edad ng 1 to 3 years old. Kasi hindi pa buo yung kanilang emotional regulation, hindi pa nila makontrol yung emotions. Kaya lumalabas yung kanilang frustrations, tapos hindi pa develop yung language skills. Yes. So ganito sila mag-communicate kapag gutom, pag antok, pag galit, in a form of tantrums. Okay. Paano naman yung 11-year-old? Medyo nagtatantrums, sa ibang paraan nila nilalabas yung kanilang frustration sa pagdadabog, 'di ba? Minsan sa pagtataas ng tono ng boses kapag sumasagot. Correct. Ano naman ang problema nitong mga to? Okay, 11 years old na to, no, yung isang anak ni Ana. Oo. So, kapag umabot tayo sa 11 years old, tapos nagtatantrums tayo, nakaugat na ito sa konsepto ng self-identity formation. So, hindi na siya simple nung bata siya na gutom, kailangan ng gatas. So, pag tumatanda tayo hanggang pre-teens or teens, katulad ng 11 years old, ang kanyang frustration, kaya siya nagtatantrums, is possible na parang yung self-esteem niya, yung hindi niya ma-express na emotions, doon lumalabas. So, mas lumalalim ngayon yung reasons why nagtatantrum siya. Pero, ano pa rin siya, kaakibat pa rin ang konsepto ng emotional regulation. Oo. Yung isa, walang words. Correct. Ito naman, with words na, pero pretty much the same, no? Parang dealing with big emotions, 'di ba? Ang approach ba ng mga magulang, paano, Miss Rhea? And does it depend on kung anong edad nila? Correct. Dapat developmentally sound din yung approach ng mga magulang. So kung 11 na siya, hindi na siya pwedeng sabihan ng kumain ka na lang dyan. O katulad ng isang toddler na ang basic needs lang gutom usually or antok. So kapag lumalaki na siya, kailangan na ngayon i-discuss, o anak, ano bang nararamdaman mo ngayon? So kailangan marunong na siya mag-name ng emotion niya. And doon mag-uumpisa yung partnership ng magulang at ang anak i-process yung emotions para hindi siya umabot sa tantrums. Kasi yung tantrums, frustration na siya kasi hindi niya mailabas ng tama
yung kanyang nararamdaman. So meron din tayong tinatawag Mama P na co-regulation. Yung kung kailangan yung magulang yung kalmado. Kaya yung mga sinabi niyong language kanina na parang iiwan kita, ganyan. Yung mga famous lines. Yung mga famous lines. Minsan, it could be counterproductive. Kailangan siya yung kalmado kasi may tinatawag na co-regulation. Kung ano yung emotions nung nanay or nung caregiver, yun ang na-adapt nung anak. So kung siya yung kalmado, kakalma din yung anak. Aha. So you have to model the behavior na gusto mo, 'di ba? Correct. Paano yung mga sinaunang paraan na ginagamit ng mga parents before? Oo, katulad Ito parang kalmang-kalma naman pero ang higpit ng hawak sa braso mo, 'di ba? Is Correct. that effective, counterproductive ba to? Actually, yung ngayon, yung mga bata ngayon, iba na rin sa mga bata noon, no? At minsan mapapansin mo, kung ano yung ugali ng magulang, nakukuha din ng anak. Di ba? Marami tayong namana, whether good or not so good, nakukuha natin yan. So, kung ang form of pagpigil niya ng tantrums is yelling or shouting, it would lead to fear-based compliance, hindi learning. Okay, so susunod siya pero hindi niya naiintindihan bakit. Oo. Yun ata yung approach nung sinauna. Pero right may now, mga lumilipad na mga objects. Papipiliin ka kung anong mode, di ba? Kung sinturon ba o tsinelas. Pero ngayon, we focus on the concept of learning at hindi dahil sa takot. So yun yung tinatry natin baguhin na approach. Pagkatapos yung public shaming, yung sisigawan sa mall or mapapahiya siya, it would lead to internalized shame. So, hindi ngayon niya maintindihan lalo yung emotions niya, tapos yung reactions to it. So, ingatan po natin yung punishment, public shaming, or inconsistency. Minsan pwede, minsan hindi. So, nalilito ngayon yung bata. So, lahat to conditioning approach. Yung paraan ni Mami Ana, na pag nagtatantrum yung anak niya, sige na nga, bilhin na lang ng toy. Naku, mahal na, yan, na paraan. Oo, may mabubutas ang bulsa natin dyan. Correct. Yung sa approach ni Mami Ana, ito ay kaakibat sa reinforcement theory. Meaning, natuto yung bata na kapag nagtatantrums, tapos binibigay yung gusto, titindihin ko na lang din yung tantrums ko kasi nakakakuha ako ng laruan or ng pagkain. Ang medyo tricky dito, Mama P, pag na-associate niya yung pag-iyak or pagdabog para makuha ang gusto, paglaki niya, mahihirapan siya sa konsepto ng delayed gratification. Ang delayed gratification ay isang konsepto kung saan maiintindihan ng tao na hindi mo makukuha lahat ng gusto mo or hindi lahat yes yung sagot. Correct. So, hindi siya marunong mag-antay. Magde-demand siya na magde-demand. So, in the long run, yun yung possible effect kapag bigay tayo ng bigay sa hilig kapag nagtatantrum. Miss Rhea, di ba, naririnig din natin sometimes na it's good kapag meron sa mga big emotions or nag-freak out sila, nabigyan sila ng time out. Di ba? Meron ganong klase ng parenting technique na parang, sige, dyan ka muna, babalikan kita kapag ready ka na makipag-usap or kumalma ka na. Correct. Is that effective? Yes, it is effective kasi una binibreak mo yung momentum ng tantrum, hindi siya lalala, no? Hindi magpapadala ng buo. Pangalawa, nagbibigay ng time for reflection. Kasi kapag kumalma yung bata, mas may isip niya, bakit nga ba ako nagagalit? Kasi ang root cause hindi lang sa tantrum, dapat titingnan natin yung unmet needs. Bakit? Laging ang tanong, bakit kaya ganito yung anak? So, yung time out would help. Nag-help naman yon as long as... Pero doesn't it lead to feelings of abandonment? Para bang... hindi ba nagiging ganun yung pag-iisip ng isang kid kapag iniiwan siya halimbawa sa isang kwarto, sa kwarto niya, mag-isa, habang siya ay
'di ba? Parang Yung peak ng emotions niya. Oo, in most need of someone. Ang narrative, ang communication yung importante. So, pwedeng sabihin nung nanay, o anak, Andito lang ako. iiwan ka muna. Oo, kalma ka muna. Bibigyan kita ng 5 minutes. Pag-isipan mo, bakit ka ba galit? Bakit ka galit sa akin or sa ka ba galit? No? Kalma ka muna, babalikan kita ng 5 minutes, tapos mag-usap ulit tayo. So, may assurance na hindi siya iiwan. Oo nga naman. Tapos, meron pa ako ibang na-research. Does it also help, halimbawa, especially for a 2 or 3-year-old, to distract them? Kasi nagtatatarang? Nag-freak out siya. Nandun na siya sa floor, di ba? Nagro-roll around na siya sa floor, trying to get what she wants. I-distract mo. Parang, uy, tinan mo, ganun. Para ma-break yung emotional moment niya. Kung overstimulated yung mga bata, maganda yung distraction, no? Kasi it would calm the kid, no? Hindi siya tutuloy-tuloy. At ang stage kasi ng 2 to 4, ito yung phase na parang feeling nila kaya nila gawin lahat. Yung parang I can do it all. So try ng kung ano-ano. So ideally, tataas talaga yung emotions. So pag na-frustrate, yun, nagtatantrum sila. So pag ganon, sensory activities are good, no? To distract, pero kailangan pagkalmado na yung aftercare process, like, sabihin mo kay mami next, kung kalmado na siya, sabihin mo kay mami next time, kung gutom ka na ha, huwag ka magsisipa-sipa dyan. O kaya, sabihin mo pag gutom ka na, madali naman ako kausap. So, ipaprocess siya after na siya kumalma. Kaya, Miss Rhea, ano na lang ang ating maipapayo kay Mommy Ana about how to deal with her 4-year-old and then how to deal with her 11-year-old. Ayan. So, Mommy Ana, depende yan sa edad ng anak. No? So, kung si 4 years old, meron na yan konting self-reflection skills. So, gumamit ka ng mga reflective questions na basic lang, katulad ng, inay mo yung emotion mo, anak. Ano bang nararamdaman mo? No? Pag sinabi niya yon, at least na-acknowledge yung emotion, tapos pwede nang gumawa ng mga activities that would address it. Kapag 11 naman, kaya na niya yung deeper understanding. Okay? Kasi meron na siyang self-identity. So lalabas na po yung kanyang personality, yung kanyang traits. No? So doon gagamitin ni Mommy Ana yung personality traits ng anak niya to process yung emotions. Lahat po ito emotion-based. So, pag-uusap na lamang dun sa 11-year-old, ano? Oo, kaya maraming salamat. And then, is there a certain time, Ms. Rhea, when parents should consult na an expert or a child psychologist? Yes, maganda yung tanong, no? Kapag po lumalala yung tantrums beyond 5 to 6 years old, na parang akala mo 2 years old or 3 years old pa lang siya, it's best to consult with a child psychologist. Kasi lumipat na siya ng stage, no? Development stage. So, hindi na siya yung parang pang 2 to 4. Pagkatapos, kung meron po tayong aggression, kunyari nananakit, sinasaktan yung sarili or yung ibang tao or yung mga animals, for example, it's good to consult also a psychologist kasi baka behavioral siya. Tapos, kung meron tayong behavioral red flags, kunyari, hindi pa nakakasalita, kung may speech delay, nakaka-frustrate talaga yun, kaya magta-tantrum siya. Yes. It could be an underlying condition po ng autism or ADHD or intellectual delays. So maganda rin po magpakonsulta with a mental health professional. Maraming salamat. Ms. Rhea, kindly give your contact details again para sa ating mga kada na gustong mag-consult po sa inyo. Opo. So sa mga social media sites, it's under Psych Rhea Villa. Pag nag-message po kayo doon, may sasagot para po ma-direct kayo kung saang lugar, whether sa Pasig o somewhere sa Parañaque po kayo pwedeng pumunta for consultation. Oo, napakahalaga talaga na ma-process yung mga feelings eh. Huwag lang masuppress, 'di ba? Yung mga I think yung mga old tried and tested ways talagang ang sinosolve lang eh yung behavior, hindi yung cause. Why. Oo, 'di ba? Kaya ito naman po ang ating piece of advice
Una, pagkilala sa triggers. Unawain po ang mga sitwasyong nagiging sanhi ng tantrums ng mga bata. Gutom ba siya, pagod, nabigla? Kapag alam mo ang pinagmulan, mas madali itong maiiwasan. Second piece of advice, pagkalma bago umalma. Sa halip po na sumabay sa init ng ulo ng bata, huminga po muna mga 5 counts. Diba? Nang malalim at kalmahin muna ang sarili. Ang kalmadong magulang ay makakatulong para kumalma rin ang anak. And our third piece of advice, panindigan ang limitasyon. Kahit mahirap, huwag po ibigay lahat ng gusto para lang tumigil ang tantrums. Mag-set po ng malinaw na limits at ipaliwanag ito sa paraang maiintindihan ng bata. Thank you very much, Miss Rhea. Thank you so much, Mama P. Yes, Salamat have a po. great Good morning. Wednesday ahead. Ang pag-handle po ng child tantrums ay isang hamon para sa ating mga magulang. Pero sa tamang approach at disiplina na may kasamang pagmamahal, posible po itong malampasan at maitama. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!